So what's up guys? So welcome back to my YouTube channel. So I'm Ash Areco. Nag-intro po ako So yun guys, take 2. So welcome back to my YouTube channel. I'm Ash PH nga pala and welcome kayo sa YouTube channel. Let's go. So ngayon, mag-shoutout kayo guys sa itong video na to and mag-like kayo guys. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys. Let's go. May kakaibang kaba pa rin unti-unting sumisiksik sa Aray ko. puso ko. Doon na yun. Parang may malamig na hangin dumaan sa likod May ko. creeper. Ay, creeper. Napakilala ko sa dinaanan niya bago muling kumarap sa mga gulay na tinitinda ko. So, doon na zombie na yun kanina eh. Nakakaasa rin eh, ha? Ayos kayo ba? Kanina ka pa tulala dyan ah. Teka. May nangyari ba? So, meron nga pala tayo dito ng Tignan mo nga yung iniipon sarili mo. nga. Ganyan pang walang Mga bow, iisip. diba? Sabihin mo na sa akin. Ano ba talaga? So, tulog muna tayo guys. Ano naman ba ng nanay mo? Hindi. Let's go. Tulog muna tayo kasi gabi. Hindi yun. Bakit tulala ka dyan? So, babalik tayo doon sa ating minahan. Ay, sa ating pinapata guys. So, let's go. Ano yung sinabi niya? Tulog ka na? Ewan ko ba? Parang kakaiba nga. Bigla na lang siya nagsalita tungkol sa aarawan ko. Kaarawan mo? Paano niya nalaman na malapit ng kaarawan mo? Oo. Tinanong niya kasi kung ilang taon na ako. Tapos sinabi ko na sa susunod na buwan na aarawan ko. Uy, walang yan. Meron pang naka-armor na. Ano nga ba talaga ang sinabi niya sa'yo? Ang sabi niya kasi sa akin, bago raw dumating yung kaarawan ko, ay nararamdaman daw ako kakaiba sa katawan ko. So, tingnan natin to. Anong klaseng Ayun kakaiba? na. Sa bagay, tama rin naman siya eh. Eh di ba? Ganun naman talaga sa mga babae. Lagi may pagbabago sa katawan natin. Eh kahit nga ako na tomboy hindi nakaligtas eh. Ano ba yung problema eh? Iba talaga So, yung mga lagay. sinabi niya kanina. Lagay natin to sa ating chest. Kung magsalita siya, Dito sa kabila. parang kilala niya ako. May sinabi pa siya na kapag bilog na raw ang buwan, mauuhaw daw ako sa dugo. Diba ang kakaiba nun? Ano yan? Aswang lang? Baka naman nagtitrip lang yun. Alam mo Sis, naman dito sa balik tayo dun Pilipino, sis. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ng mga Balik tayo, tao, aray ko. minsan, Balik tayo dun. sinabayan ko na lang. Hindi naman ang iniisip ko. Pero ang seryoso Susan kasi mo. yung mukha niya habang nagsasalita eh. Parang kung hindi siya marunong magbiro. Ganda ba? Eh, hindi naman gaano. Pero parang na-expect ko lang talaga sa dating niya. May baka pa Alam mo, dito. Huwag mo nilang pansin ang sinabi niya. Malay mo, gawa-gawa na lang yun. Hindi ko rin alam eh. Naming kahoy ah. Basta bigla na lang nang sinabi niya. Dami kayo ba Kita dito daw ah. kami ulit. At siya lang daw ang makakatulong sa akin. Wow, parang Balik tayo dun sa pelikula. ano. Balik tayo dun sis. Bilis. Oo na. Pero alam mo, Papasok ako dito. Huwag mo na masyadong isipin yun. Baka kasi napagtagpuan Daming ka ulo. talaga. Siguro. So dito lang tayo bibili guys pag meron na tayo ano. Hindi naman ako Oh my papapagalan God. ganito kung walang ibig sabihin yun eh. Isa, Tara na. kung iisipin mo nang iisipin yan, lalo ka lang maguguluhan. Tsaka isa pa, sa dami ng manloloko ngayon, huwag kang masyadong magpapaniwala sa mga ganyan. Bakit? Mas mabuti pa, magtinda na lang tayo. Tingnan mo, may Daming paparating dirt na doon. mga mamimili. Ba ano bang gagawin mo? Oo na. Kasi nga masyado ko nang Aray iisip ko. kung sinabi ng lalaking yun. Ayan, ngumiti ka na. Mawawalan tayo ng mamimili dyan eh. Che? Bilisan mo naman. Pagkatapos kong magtinda, umuwi na ako ng bahay. Papasok na sana ako nang may marinig akong usapan. Nagtaka ako dahil magkausap si Lola at si Nanay. At hindi maganda ang palitan nila. Napatigil ako sa may pintuan at hindi muna tumuloy sa pagpasok. Bahagya akong sumilip sa Lagagi. maliit na siwang ng dilim Nahulog ako. habang nakikinig. Hindi ko man marinig ng buo ang bawat salita. Ito na, Ramdam ko sa nakakit tono na ako. ng mga boses nila
na mabigat ang pinag-uusapan nila. Lalo tuloy akong kinabahan dahil bihira ko silang marinig na nagtatalo ng ganon. Tara na. Nay, hindi ba sinabi ko na sa inyo huwag niyo nang papuntahin sa akin ang batang yun? Belen, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Ha? Akala mo ba hindi makakarating sa akin ang ginawa mo sa anak mo? Bakit? Tara na, sis. Nagsumbong ba sa inyo? Hindi ba rin magsumbong ang anak mo? Nalaman kayo sa ibang tao at hindi sa kanya. Hindi mo ba talaga kayang mahalin ang anak mo? Ay, Nay, huwag na po natin pag-usapan yan. Alam niyo na po ang sagot ko dyan. Paano hindi natin pag-uusapan, ha? Sobra ka na, Belen. Anak mo si Elisa. Hindi lang siya kung sino-sino. Bata pa lang siya. Ramdam na niyang galit mo. Lahat ng galit mo, sa kanya ba'y pinupokus? Hindi niyo kasi naiintindihan kung bakit ako nagkakaganito eh. Kasi hindi kayo nasa sitwasyon ko. Naiintindihan kita, anak. Kaya, huwag mong isipin na wala akong alam sa nangyari. Kung naiintindihan niyo ako, bakit niyo pa ako pinipili na mahalin ng batang yun? Dahil walang kasalanan ang bata sa nangyari noon. Anak mo siya. Iparamdam mo na ba sa kanya kung paano magkaroon ng isang ina? Pero Nay, siyang nagpapaalala sa akin ang lahat. Sa tuwing nakikita ko siya, mamabalik ang lahat na nangyari sa akin. Hindi niya ginusto na ipanganak siya sa ganung paraan. Alam ko po yun. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko kayang kalimutan ang gabi yun. Pinipilit ko siyang mahalin. Pero sa tuwing ginagawa ko yun, bumabalik ang takot. Kahit gaano pa katagal yun, may mga bagay na hindi nawawala ng basta-basta. Hindi niyo alam kung gaano kahirap ang mabuhay araw-araw na nakikita ang bagay na gusto mo nang kalimutan. Matagal na yon, Belen. Alam ko po yun. Alam kong anak ko siya. Pero minsan naiisip ko, sana hindi na lang siya dumating sa buhay ko. Sana hindi ko na lang siya naging anak. Masama ba akong ina? Oo, naiintindihan ko. Dahil kahit kailan, hindi ako naging mabuti sa kanya. Mas mabuti nang isipin niyang masama akong ina kaysa malaman ng buong katotohanan. Belen, huwag mong sabihin yan. Kapag narinig ka ng bata, sigurado akong dudurog ka naman ang puso niya. Maawa ka naman sa bata, Belen. Hindi ganun kadali yun, Nay. Sobrang hirap gawin yung sinasabi ninyo. Hindi mo maitatago sa kanya ang lahat. Kaya kung ako sila, sabihin mo na sa kanya ang dahilan kung bakit ganyan ang trato mo sa kanya. Belen, malapit na siyang mag-18. Alam mo kung ano pwede mangyari kapag sumapit ang kaarawan niya. Sa tingin ko ba, mapipigilan ba yun? Hindi ko na alam, Nay. Dahil isa lang naman ang gusto ko, ang hindi siya makita. Kaya kung pwede lang, huwag din na siyang papuntahin sa bahay. Aalis na po ako. Belen, hindi pa tayo tapos mag-usap. Nang marinig kong palabas na si nanay, agad akong tumakbo papunta sa likuran para hindi niya ako makita. Mabilis akong nagtago sa likod ng Okay, bahay. sis. Nagapangalat ng ka. Sa kaba. Kumakabog ng malakas ang dibdib ko habang hinihintay ko siyang tuluyang makalabas. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat niyang yabag na palayo, saka lang ako bahagyang nakahinga. Pero lalo namang gumulo ang isip ko. Parang may tinatago sila sa akin. Naalala ko tuloy ang sinabi ng lalaki kanina tungkol sa nalalapit kong kaarawan. At napaisip ako kung ano ang maaaring mangyari sa akin pagdating ko sa edad na 18. Ano nga yung isang yan? Kilala naman.
Siya na nga ang naglayang magsama-sama tayo. Tapos, di rin pala tayo kakausapin. Baka may problema. Kanina pa siya ganyan. Ay naku, etong kaibigan natin. Kala hindi na uubusan ang problema. Pati yata problema ng buong mundo eh. Kinakahulan niya eh. Naririnig ko kayong dalawa, no? Dito kaya ako. Ano ba talagang meron at pinapatambay mo kami rito? Alam mo, hindi mo kami yayayain dito. Wala kang dinadalang problema. Sabihin mo na sa amin, Elisa. Makikinig naman kami ni Mark eh. Hindi ba, Tol? Pumunta si nanay sa bahay kanina. Nag-usap sila ni Lola. Ikaw, pinausap ko ba niya? Hindi. Hindi naman ako nakita. Dumating lang ako nang nag-usap na sila. Nagtatalo silang dalawa kaya hindi mo na ako pumasok sa bahay. Hindi narinig mo yung usapan nila. Oo. Yun ang ginawa ko. Alam niyo ba, kung ano, nakakatawa. Sobrang sakit ng mga narinig ko kay nanay. Parang hindi niya ako anak. Sa bagay, hindi ko na ako itinuring na anak. Pero, may isang batch na lalo akong tinutuwa. Ano ka ba? Kung ano ang nangyari kay nanay. Bago niya pa ako ipagbuntis. Sa damdam ko, kapag nalaman ko yun, masasagot na ang lahat ng tanong ko. Kasi pakiramdam ko, may tinatago sila sa akin na hindi nila kayang sabihin eh. At gusto ko rin makita ulit yung lalaking nakausap ko sa palengke kanina. Sinong lalaki? Yung lalaking bumili sa kanya. Nag-tripan siya eh. Sabi, pagdating daw ng kaarawan ni Elisa, may magbabago raw sa kanya. Ang lala, di ba? Pero Max, narinig ko rin ang usapan ni nanay tungkol sa kaarawan ko. Nabanggit ni Lola na pagdating ko rin ng 18, parang may mangyayari na hindi maganda. Hindi ko nga alam narinig yung buo ko. Kanina na. Pero pakiramdam ko talaga, may tinatago sila sa akin. Ano ibig mo sabihin na may mangyayari? Hindi ko rin alam, Mark eh. Basta parang nag-aalala si Lola para sa akin. Tapos si nanay naman, parang may takot na hindi ko maintindihan. Paramdam ko talaga may mali eh. Sa tingin ko, may dahilan kung bakit ganyan sila magsalita. O naman tungkol lang sa pagliligal mo. Alam mo na, 18 ka na. Mas marami ka nang pwedeng gawin. Hindi eh. Iba ang tono nila. Parang may mas malalim pa silang tinutukoy. Kaya naaalala mo yung sinabi ng lalaki sa palengke. O, sa tingin mo, konektado yun? Oo. Yun nga lang ang lalo pang nagpapagulo sa isip ko ngayon eh. Kanina ko pa pilit inaalis sa utak ko ang mga sinabi ng lalaking yun. Pero nang marinig ko yung usapan nila nanay tungkol sa akin, parang nagkakadugtong-dugtong ang lahat. Lisa, baka naman nagkataon lang. Huwag mo na lang masyadong isipin yan. Ikaw lang ang mahihirapan eh. Pero paano kung totoo yun? Paano nga kung may mga bagay akong dapat malaman bago ako mag-18? 3 linggo na lang, kaarawan ko na. Hindi ko maiwasan matakot. Kung gano'n, isasamahin kitang alamin ng totoo. Uy, seryoso ba kayo dyan? Nagpapanong na lang kayo eh. Eh walang masama kung susubukan nating alamin. Mas mabuti nang malaman natin kagad kaysa mahuli ang lahat, di ba? Seryoso ka, Mark? Tutulungan mo ako? O siyempre naman. Kaibigan niyo ako, kaya kung anong problema ninyo, nandito ako para tulungan kayong dalawa, no? At ikaw, Max, hoy, kung ayaw mo tumulong, ayos lang. Kami na lang ni Elisa, no? Wow, tol ha. Parang kinonsensya mo naman ako. Ay naku, sige na nga. Kung anong trip nyo, sasamahan ko na kayo. Pero kapag mali ang hinaala nyo ha, ililibre nyo ako. At tutulungan nyo akong manligaw kay Mayumi. Mayumi na naman. Hindi ba ilang beses ka na niyang binaste? Bakit? Wala namang masamang sumubok ulit ah. Mahalay mo naman, di ba? Salamat sa inyong dalawa, ha? Dahil lagi kayo nandyan para tulungan ako sa mga problema ko. Ay, kahit ano pa yung pinagdarahanan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. Kakaibigan tayo, Lisa. Kaya kung ano ang problema mo, damay na rin kami riyan. Salamat, ha? Kahit paano, tumagaan ang pakiramdam ko kapag kasama ko kayo.
Pagkatapos naming mag-usap ng mga kaibigan ko, bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Kahit papano'y nabawasan ang bigat na matagal ko nang dinadala. Hindi man namin alam kung saan magsisimula, sapat nang may kasama ako sa paghahanap ng katotohanan. Habang nag-uusap kami, unti-unti nang dumilim ang langit. Kaya nagpasya na akong umuwi dahil siguradong hinahanap na ako ni Lola. Pero habang lumilipas ang mga araw at papalapit ang kaarawan ko, lalo lang akong kinakabahan. Apo, may ibibigay pala ako sa'yo. Para sa'yo ito. Para saan po, Lola? Ba't niyo po ako binibigyan ng kwintas? Basta, Apo, pwede bang pagbigyan mo si Lola? Huwag mong iwawala ang kwintas na yan, ha? Lagi mong isusuot yan. Pero La, hindi naman po ako nagsusuot ng ganyang kwintas eh. At saka, bakit po ganyan ang itsura niya? Ngayon lang po ako nakakita ng ganyan eh. Habang tinitingnan ko ang hiniabot ni Lola sa akin, hindi ko maiwasang magtaka sa itsura ng kwintas. Nasa lumang pulang tela ito, halatang matagal na niyang iningatan. Nang iniangat ko yun, hindi maalis ang tingin ko sa simpleng kwintas na may manipis na tali at maliit na bilog na palawit. Sa loob nito, may kakaibang simbolong nakaukit na hindi ko pa kailanman nakita. Mukha itong luma, pero alagang-alaga, at may pulang sinulid pang nakapulupot sa gilid. Habang hawak ko ito, pakiramdam ko'y may kakaiba itong bigat at lamig. Hindi man maganda sa paningin ang kwintas na yan. Ay sobrang halaga naman yan, Apo. Matagal ko nang iniingatan ang kwintas na yan para sa'yo. Isuot mo lang at huwag na huwag mo tatanggalin, lalo na kapag malapit na ang kaarawan mo. Poprotektahan ka ng kwintas na yan. Bakit? Ano po bang nangyayari sa akin, Lola? Bakit parang natatakot po Basta kami? magpangihi gani isa mangihi man ng isa blay. Basta, makinig ka Duwo na lang kambal sa to ko akin. madama. Hindi lahat ng bagay kailangang malaman mo kagad. May mga bagay na mas mabuti unti-unti mong naiintindihan. Pero kailangan mo pa rin maging handa sa pwedeng mangyari. Pero Lola, bakit parang pakiramdam ko po na tinatago kayo sa akin? Simula bata pa ako, parang may mga bagay kayong ayaw sabihin sa akin eh. Hindi dahil ayokong sabihin sa'yo, Apo. Ginagawa ko lang ito para protektahan ka. Kasi kapag malaman mo nga ng totoo, hindi ko alam kung kakayanin mo. Pero lang, hindi na po ako bata. Kaya ko na pong intindihin ng lahat. May mga bagay sa mundong ito na hindi ganit ka galing intindihan. Ayokong masaktan ka. Ayokong mahirapan ka. Kaya siguro, mas mabuting huwag mo munang malaman ang lahat. Lola, lalo niyo lang po akong ginugulo sa mga sinasabi niyo eh. Ba't hindi niyo lang po ako sabihin ng diretsa? Gusto ko pong malaman kung bakit niyo po ibinibigay sa akin ang kwintas na to. Alam ko, Apo, matalino kang bata at alam ko mabuti ang puso mo. Pero paniwala ka sa akin. Kapag dumating ang araw na kailangan mo nang malaman ang lahat, ako mismo ang magsasabi sa iyo. Sa ngayon, habang hindi pa dumarating ang araw na yon, hayaan mo muna ang sarili mo na maging masaya. Kahit hindi ko lubos na maiintindihan ang mga sinabi ni Lola, sinunod ko pa rin siya. Dahan-dahan kong isinuot ang kwintas sa leeg ko. At habang ginagawa ko yon, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa buong katawan ko. Tara na. Huligan ako din. Parang may malamig na hangin, bahagyang dumampi sa balat ko. Pinilit ko na lang mangiti kay Lola, habang nakatingin sa mga mata niyang puno ng pag-aalala. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin na mahigpit.
Kaya ako lang Pagkatapos namin mag-usap, nag-ayos na ako at pumunta sa palengke para muling magtinda. Ibutang ko lang sa chest ko lang kuha. Hindi ka. Ikaw lang butang kay hindi ka na mag-touch ka. Ano yung suot mo? Kwintas ka Ako gani mabutang sa ano chest. Para kaya magkasali sa polto. Ako na napangwa. Pero nga arang nasa inventory mo, ikaw lang na yan. Kailangan ko lang ito. Hindi. Sa imong inventory na iba ara di ba atong ginapatagan sa mga balay-balay naton. Puta na Max, natala Ah, pinapansin mo. mapabagaw ka kag ipa-date mo sa balay. Ipakadto wala ka hindi na ko Teka masarap-sarap. lang, lumapit ka nga sa akin, Elisa. Why na? Tingnan mo ang mabuti yung kwintas na yan. Para mabalaan mo kung din eh. Parang kakaiba. Sapos na ni balabalaan. Minsan may bilog-bilog mo. Sleep eh. Sa ulo. Sa ulon mo yung pilitan mo sa ulon. Hindi ko. Kapila na kapila bala balik-balika balang lugar bala. Pangontra. Ako, sigurado ako binasbasan yan. Yan din ang sinabi sa akin ng lola ko kanina. Grabe, lagay mo rapok sa Pares ka mo ma. Murapok mo ka? Sa aswang. Ganyan na lang. Diba kuya? Ano mo mana ma? Ay, seryoso ako ha. Mukha ba ako nagbibiro? Lulaway ba? Para talaga sa mga aswang yung mga ganyan. Hindi naman mahilig si Lola sa mga ganyan, di ba? Saka, Ano lang, way nabuka. nabasa ko rin sa libro niya. Gusto mo, puntahan natin siya. Tet, nabukta na lang mo palalabs ma. Ma, tuloy mo lang. Ay, matuloy mo laway. Naniniwala ka. Yan, guro din ako minsan. Sama na. Gusto ko rin malaman kung bakit ako binigyan ni lola ng ganito. Ma, yan, guro din ako minsan. Ano ng pagkaon. Siya nito. Kung gano'n, sasamahan kita kay Lola. Yatag ni boss? Pagkatapos kong magtinda, Tulog pa pa tinulungan na. ako ni na Mark na magsara ng pwesto. Habang inaayos ko ang Guragal. mga tinda, Naligo ka? hindi maiwasan ang kabahan. Yat At na lang paulit ang ulit kagwapo kong mo. hinawakan ng Hala. Ano ka pa? God bless mo. Ang Diyos ni Papa na ako. Dili ba na? tahimik ang paligid. Mga yabag lang namin Daghan ka? at mahinang isip